Huli sa akto ang dalawang individual sa iligal na pagtatapon ng basura ng mga tauhan ng Cabanatuan City Environment and Natural Resources Office o CENRO bandang alas 7:36 ng umaga noong Enero 9 taong 2026 sa kahabaan ng Emilio Vergara Highway, Barangay San Isidro, Cabanatuan City. Ayon sa CENRO, agad na inaresto ang mga suspek at dinala sa kanilang tanggapan para sa wastong dokumentasyon at paghahanda ng kaukulang kaso. Inihanda at isinumiti sa City Prosecutor's Office ang mga reklamo laban sa mga nahuli para sa inquest proceedings. Kinasuhan ang mga suspek sa paglabag sa Republic Act No. 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000, partikular sa Chapter 6, Section 48, Paragraph 1 na nagbabawal sa pagtatapon ng basura sa mga pampublikong lugar gaya ng mga kalsada, bangketa, kanal, estero, parke at iba pang lugar. Bukod dito, nilabag din nila ang City Ordinance No. 052-2015, Article 12, Section 2, Paragraph B na mahigpit na nagbabawal sa pagtatapon ng basura sa mga pampublikong lugar sa loob ng lungsod. Sa kasalukuyan, ang dalawang lumabag ay nasa kustodiya ng Philippine National Police o PNP Cabanatuan City, habang ang sasakyang ginamit sa ilegal na gawain ay nasa pangalaga naman ng CENRO. Patuloy naman nga pinapaalalahanan ng pamahalang lungsod ang publiko na sumunod sa mga umiiral na batas at ordinansa upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan ng kapaligiran sa Cabanatuan City. Naitala ang 9 na kaso ng dengue sa Barangay Aduas Sur, Cabanatuan City. Ayon sa ulat ng mga barangay health workers, BHW ng barangay sa pangungunan ni Kagawad sa Kalusugan Orpa T. Manahan. Batay sa datos, 7 sa mga kaso ay mula sa Purok 7 habang 2 naman ang mula sa Purok 2. Dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng dengue, agad na kumilos ang sangguniang barangay ng Aduas Sur upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Bilang bahagi ng hakbang sa pag-iwas at pagkontrol sa dengue, nagsagawang barangay ng fogging operation nitong linggo, Enero 11 taong 2026, gamit ang fogging machine na binili mula sa pondo ng barangay. Isinagawa ang fogging sa mga sumusunod na oras at lugar. Sa umaga ay ang Purok 7, Purok 2, Purok 1 at Purok 3, habang sa hapon ay ang mga Purok 5, Purok 6, Purok 4 at Purok 8. Nananawagan ang pamunuan ng barangay sa lahat ng residente na makipagtulungan sa nasabing aktibidad, partikular sa pagligpit ng mga sinampay, pagsasara ng mga bintana at pintuan at pag-iingat sa mga bata at alagang hayop habang isinasagawa ang fogging. Patuloy rin ang paalala ng barangay na sundin ang 4S kontra dengue upang tuluyang maiwasan ang pagdami ng lamok na nagdadala ng sakit. Pinangunahan ang hakbang na ito ni Punong Barangay Emiliano de la Cruz Jr., katuwang ang buong sangguniang barangay bilang pagtitiyak sa kaligtasan at kalusugan ng mga mamamayan ng Aduas Sur. Matagumpay na naaresto ang isang top most wanted person sa bayan ng Likab, Nueva Ecija ng pinagsanib na pwersa ng kapulisan noong gabi ng Enero 9 taong 2026 bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa mga wanted person sa lalawigan. Ang operasyon ay sinagawa ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Herel Dagit L. Bruno, Provincial Director. Ang suspek ay isang 31 anyos na lalaki, residente ng Sitio Bardias, Barangay Villarosa, Likab, Nueva Ecija. Ang pag-aresto ay sinagawa ng pinagsamang operatiba ng Likab Municipal Police Station Lead Unit, 3rd Forward Operating Base, 2nd Provincial Mobile Force Company, NEPO. Sa bisa ng warrant of arrest, ang akusado ay naharap sa kasong statutory rape na walang inirekomendang piyansa at kasalukuyan nakatala bilang top 1 most wanted person ng Likab.
Pinuri ni Police Colonel Bruno ang mga operatiba sa kanilang maayos na koordinasyon at dedikasyon na nagresulta sa pagkakadakip ng isang high-profile wanted individual. Hinimok din niya ang lahat ng unit ng kapulisan na manatiling mapagmatsyag at patuloy na ipatupad ang batas upang masiguro ang kaligtasan ng mamamayan at kapayapaan sa lalawigan ng Nueva Ecija. Ang nasabing operasyon ay alinsunod sa direktiba ni Police Brigadier General Ponce Rogelio I. Piñones Jr., Regional Director ng Police Regional Office 3, PRO3, na paigtingin ang pagtugi sa mga wanted person sa buong rehiyon bilang bahagi ng advokasya para sa isang mas ligtas at mapayapang Central Luzon.